Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na may higit 30 taon na karanasan sa pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Isipin ninyo, ito natulog kayong maayos ang pakiramdam. Walang sakit ng ulo, walang anumang babala, walang kakaiba. Pero pagkagising ninyo sa umaga, hindi na maigalaw ang inyong kanang kamay. Naging utal ang inyong pananalita. Nakikita ninyo ang mukha ng inyong asawa pero hindi ninyo mabanggit ang kanilang pangalan. At sa isang iglap nagbago ang inyong buhay. Ito po ang tinatawag nating silent stroke o tahimik na stroke. At nangyayari ito habang kayo ay natutulog. Walang sakit, walang ingay, walang alarma. Isang tahimik na sakuna lamang na nagaganap sa loob ng inyong utak habang nagpapahinga ang inyong katawan. At heto ang pinakanakakatakot na bahagi, mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaakala ng marami, lalo na sa mga edad 60 pataas. Mahigit 1 sa bawat 4 na kaso ng stroke sa mga nakatatanda ay nangyayari habang sila'y natutulog. Marami ang hindi man lang nalaman kung ano ang nangyari hanggang sa hindi na nila maigalaw ang kanilang braso o hindi na makatapos ng isang pangungusap. Sa puntong iyon, nagawa na ang pinsala. At ano ang sanhi nito? Hindi paninigarilyo, hindi asukal o kahit na stress. Paano kung sabihin ko sa inyo na maaaring ito ay dahil sa isang maliit na dakok ng mani na matagal ninyo nang pinagkakatiwalaan, money? Ang parehong mani na kinakain ninyo habang nanonood ng telebisyon o bago matulog. Akala ninyo'y masustansya, hindi ba? Nakita ko na ang napakaraming matatalino at may malasakit sa kalusugan ng mga senior citizen na nagkaroon ng stroke na hindi nila inaasahan. At ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa tumatandang katawan sa gabi at kung paano ang 5 sikat na mani kung kakainin sa maling oras ay maaaring tahimik na magpataas ng inyong panganib sa stroke. Hindi po kayo nag-iisa rito. Kung kayo ay higit sa isintay at mahilig kumain ng merienda bago matulog, ang mensaheng ito ay lalo na para sa inyo. Hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan gamit ang totoong gabay na suportado ng siyensya. At kung ito ang unang beses ninyong manood sa aming channel, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe dahil dito ay pinag-uusapan natin ang mga katotohanan tungkol sa pagtanda na hindi sinasabi ng iba sa paraang madaling maunawaan. Ngayon, alamin natin ng mas malalim dahil ang pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan pagsapit ng gabi ay maaaring makatulong sa inyo na maiwasan ang stroke na hindi ninyo nakikita. Unang Mani Kasoy Caseous. Ang kasoy, malinamnam, tila mantikilya at nakakaginhawa. Ito yung tipo ng merienda na parang walang masama. Marahil ay kinakain ninyo ito habang nanonood ng telebisyon bago matulog. Baka ito pa nga ang pinipili ninyo kaysa sa chichirya dahil siyempre mas masustansya. Ngunit heto ang hindi sinabi sa inyo. Ang kasoy ay mataas sa isang natural na sangkap na tinatawag na oxalates. Malamang ay hindi ninyo pa ito narinig. Karamihan ng tao ay hindi pa. Ngunit para sa mga senior, ang oxalates ay maaaring tahimik na maging isang nakatagong panganib. Heto ang nangyayari. Pagkatapos ninyong kumain ng kasoy, ang mga oxalates na ito
ay kumakapit sa calcium sa inyong katawan. At kapag nangyari iyon, bumubuo sila ng maliliit at matutulis na kristal. Isipin ninyo na may mga mikroskopikong piraso ng buhangin na lumulutang sa inyong daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, dumidikit ang mga ito sa inyong mga bato at sa pader ng inyong mga ugat, lalo na sa mga delikadong ugat na nagpapakain sa inyong utak. At heto, ang bahaging masakit tanggapin, kung kayo ay higit sa isin, ang inyong mga bato ay hindi na nakakapagsala ng kasing husay ng dati. Ang inyong mga ugat ay hindi na gumagaling ng kasing bilis. Kaya ang mga kristal na ito ay hindi lang dumadaan, nananatili sila, nanggagasgas, nagdudulot ng pamamaga. Hindi ito teorya. Ito ay isang proseso na nakita ko mismo sa mga tunay na pasyente. Isang lalaking ginamot ko, tawagin natin siyang Mang Ramon, ay 71 taong gulang, medyo malusog. Hindi naninigarilyo, walang diabetes. Ngunit mayroon siyang isang ugali. Gabi-gabi, isang dakok ng maalat na kasoy bago matulog. Tinawag niya itong kanyang guilt-free treat. Pagkatapos isang umaga, nagising siya na may pamamanhid sa kanyang kaliwang binti. Sa loob ng ilang oras, hindi na niya ito maigalaw. Ipinakita sa isang scan na may namuong dugo malapit sa isang makitid na ugat sa kanyang balakang, eksakto kung saan pinatigas ng pamamaga ang ugat. Ang salarin. Ang gabi-gabing pagkain ng kasoy na tahimik na naglalagay sa kanyang katawan sa panganib. Ngayon, sinasabi ko ba na hindi na kayo dapat kumain ng kasoy? Hindi. Ang sinasabi ko ay pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang inyong katawan at ang malinamnam na merienda na iyon noon ay maaaring hindi na kasing ligtas tulad ng dati. Dahil habang gustong-gusto pa rin ng inyong panlasa ang kasoy, ang inyong utak at mga bato ay maaaring tahimik na nagbabayad ng kapalit tuwing gabi na kinakain ninyo ito bago matulog. Ang panganib ay hindi ang kasoy mismo. Ito ay kung kailan at gaano karami ang inyong kinakain. At ang solusyon, nakakagulat na simple lang. Kainin ang kasoy ng mas maaga sa araw sa maliliit na dami lamang at laging may kasamang tubig. Nakakatulong iyon na palabnawin ang oxalates at suportahan ang paggana ng bato. Mas mabuti pa, halinhinan ito ng mga pagkaing mas mababa sa oxalate tulad ng macadamia nuts o binabad na buto ng kalabasa. Nag-aalok ang mga ito ng parehong lutong, ngunit may mas kaunting panganib sa inyong mga ugat. Dahil ang nararamdamang hindi nakakasama sa inyong dila ay maaaring tahimik na nakakasira sa mga organong nagpapanatili sa inyong buhay. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang ibang uri ng mani na tinatawag ng marami na pagkain para sa utak at kung bakit kapag kinain ng huli sa gabi, maaari itong tahimik na nagnanakaw ng tulog, nagpapataas ng inyong stress hormones at naghahanda ng daan para sa stroke. Ikalawang mani, almendras almonds. Ang almendras ay laging may magandang reputasyon. Mababa sa asukal puno ng magnesium at healthy fats, tila ito ang perpektong merienda, lalo na para sa mga senior na gustong kumain ng malinis. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kung gaano kabilis magbago ang almendras mula sa pagiging malusog sa puso patungo sa pagiging banta sa puso sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng isang sangkap asin.
Isang maliit na dakok lamang ng maalat na almendras, mga 20 piraso, ay maaaring maglaman ng higit sa 200 mg ng sodium. Iyan ay higit sa 20% ng pang-araw-araw na limitasyon na inirerekomenda ng American Heart Association para sa mga nakatatanda. Ngunit dito, ito nagiging mapanganib. Sa gabi, kapag ang inyong mga bato ay hindi gaanong nagsasala, ang inyong mga ugat ay hindi na kasing elastiko at ang inyong dugo ay lumalapot na dahil sa bahagyang dehydration, ang sodium na iyon ay nagiging isang problema. Ang asin ay hindi lang nagpapanatili ng tubig. Sa mga senior, pinapataas nito ang dami ng dugo at nagtitrigger ng mga tahimik na pagtaas ng presyon sa pagitan ng 3 at 5 ng umaga, eksakto kung kailan pinaka-vulnerable ang utak. Walang sakit sa dibdib, walang matinding sakit ng ulo, tahimik lang na pinsala na ginagawa sa pinakamaliliit na ugat sa inyong utak habang kayo ay natutulog. Minsan ay ginamot ko ang isang 72 taong gulang na babae, si Aling Maria, na akala ay ginagawa niya ang lahat ng tama. Naglalakad siya, araw-araw kumakain ng kanyang mga gulay at iniiwasan ang processed food. Ngunit gabi-gabi, kumakain siya ng 2 dakok ng roasted salted almonds habang nanonood ng balita. Sabi niya sa akin, nakakatulong ito sa aking mag-relax. Ang hindi niya alam ay ang ritual na ito ay tahimik na sinisira ang lahat ng ginagawa niya sa maghapon. Tumaas ang kanyang presyo ng dugo habang siya'y natutulog kahit na normal ito sa klinika. Isang umaga, hindi na siya makapagsalita ng malinaw. Hindi dahil sa isang stroke na makikita sa scan, kundi dahil sa isang serye ng mga microbleed, maliliit na tagas sa mga kapilari ng kanyang utak mula sa paulit-ulit na pagtaas ng presyon. Iyan ang magagawa ng asin kapag ang inyong mga ugat ay mas matanda, mas matigas at hindi na gaanong mapagpatawad. At ito ay lumalapit sa inyo nang hindi ninyo namamalayan. Ang maalat na almendras ay nakaka-addict. Ang isang dakok ay nagiging 2. Bigla lumampas na kayo sa 500 mg ng sodium sa isang upuan nang hindi man lang namamalayan. Kung umiinom na kayo ng gamot para sa presyon ng dugo o nakakaranas ng pamamaga sa inyong mga binti, ang pagkain ng sodium sa gabi ay parang isang time bomb sa inyong sirkulasyon. Hindi ito sumasabog. Dahan-dahan lamang nitong pinapahina ang mga depensa ng inyong utak hanggang sa may bumigay. Ang solusyon, lumipat sa plain o walang lasa na almendras at kainin ito ng mas maaga sa araw. Ang pagbabad sa mga ito bago kainin ay mas makakatulong. Binabawasan nito ang mga enzyme inhibitor, pinapabuti ang panunaw, at sumusuporta sa hydration, lahat ng bagay na kailangan ng inyong tumatandang katawan. Dahil pagkatapos ng edad 60, ang asin ay hindi lang nagbibigay lasa sa inyong merienda. Ginigising nito ang inyong dugo kapag kailangan ng inyong utak ng kapayapaan para maghilom. 3, money walnuts. Ang walnuts ay madalas tawaging pagkain para sa utak at may magandang dahilan. Mayaman ito sa omega-3 antioxidants at mga sangkap na anti-inflammatory. Sa araw, sinusuportahan nito ang memorya, focus at daloy ng dugo.
Ngunit sa gabi, maaari itong tahimik na kumilos laban sa inyong utak. Bakit? Dahil ang walnuts ay mataas sa taba at ang taba ay mas matagal matunaw. Kapag kumakain kayo ng matatabang pagkain bago matulog, tulad ng isang dakok ng walnuts, inililihis ng inyong katawan ang daloy ng dugo papunta sa tiyan upang asikasuhin ang panunaw. Ngunit nangangahulugan iyon na mas kaunting dugo ang papunta sa inyong utak sa eksaktong oras na kailangan nito ng sirkulasyon para sa pagkumpuni. At hindi pa diyan natatapos. Ang pagtunaw ng taba ay nagtitrigger din ng paglabas ng cortisol, ang stress hormone ng inyong katawan. Ang cortisol ay hindi likas na masama, ngunit sa gabi, dapat itong mababa para makapasok kayo sa malalim at restorative na tulog, ang uri ng tulog na inaasahan ng inyong utak para pagsamahin ang memorya, i-regulate ang presyon at linisin ang mga lason. Kapag tumaas ang cortisol, kahit bahagya lang maaari nitong sirain ang ritmong iyon. Nagiging mas magaan ang inyong tulog. Mas kaunti ang pagkukumpuni ng inyong utak. At habang tumatagal ito, mas tumataas ang inyong panganib sa stroke, pagkawala ng memorya, at paghina ng immune system. Minsan ay nakatrabaho ko ang isang retiradong punong guro, si Mang David, edad 70. Matalino, matalas, at mahilig magbasa, nanumpa siya sa walnuts. Pinapanatili nitong malinaw ang isip ko, sabi niya. Ngunit mali ang kanyang tiempo. Kumakain siya ng isang malaking serving bago matulog sa paniniwalang ito ay magpapalusog sa kanyang utak magdamag. Sa halip, nagigising siyang pagod, malabo ang isip at lalong nagiging makakalimutin. Isang sleep study ang nagsiwalat na ang kanyang mga deep sleep phase ay naaantala hindi dahil sa stress, hindi dahil sa apnea, kundi dahil sa pagtaas ng cortisol sa gabi mula sa pagtunaw ng taba. Isang bagay lang ang inayos niya kimi. Anang manisam na bagay lang inayos namin. Sinimulan niyang kainin ang kanyang walnuts sa kalagitnaan ng umaga sa halip na sa gabi. Sa loob ng 2 linggo, bumuti ang kanyang kalinawan ng isip. Ang kanyang sleep tracker ay nagpakita ng mas malalim na pahinga. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, sinabi niyang nagising siyang nakapahinga sa halip na pagod. Ang punto ay hindi upang iwasan ang walnuts. Talagang mabuti ang mga ito para sa inyo. Ngunit tulad ng maraming bagay, pagkatapos ng edad 60, mas mahalaga ang tiempo kaysa dati. Dahil hindi makakapagpagaling ang inyong utak kung abala ito sa pagtunaw. At hindi mapapalakas ang inyong memorya kung ang tulog ay naaantala ng isang bagay na akala ninyo ay nakakatulong. Ang pagkain ay hindi lang nagpapakain sa inyong katawan. Nagpapadala ito ng mga senyales. At ang mensaheng ipinapadala ninyo sa gabi ay dapat palaging ito. Magpahinga ngayon, magkumpuni ngayon. Walang apurahan. Ang walnuts ay magalang na bisita, ngunit kapag dumating lamang sila sa tamang oras, ika-4 na Mani Brazil nuts. Ang Brazil nuts ay puno ng sustansya. 2 lamang nito ay maaaring magbigay ng inyong buong pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium at hindi iyan isang pagmamalabis. Mahalaga ang selenium. Sinusuportahan nito
ang paggana ng thyroid immune response at maging ang kalusugan ng pag-iisip sa tamang dosis. Ngunit pagdating sa selenium, ang sobra ay hindi mas mabuti. Sa katunayan, ang sobra ay maaaring mapanganib, lalo na kung kayo ay higit sa 60. Heto ang problema. Ang selenium ay hindi tulad ng vitamin C. Hindi ito natutunaw sa tubig. Ibig sabihin ay hindi basta-basta inilalabas ng inyong katawan ang sobra. Iniimbak ito sa inyong atay daluyan ng dugo at maging sa inyong utak. 2 Brazil nuts lamang ay maaaring maglaman ng hanggang 200 micrograms ng selenium, halos 400% ng talagang kailangan ng karamihan sa mga senior sa isang araw. Magdagdag pa kayo ng multivitamin o isang selenium-enriched supplement at ngayon ay nagpapatong-patong na kayo ng panganib nang hindi man lang namamalayan. Ang susunod na mangyayari ay kung saan nagsisimula ang panganib. Ang sobrang selenium ay nagpapalagkit sa inyong mga platelet. Ibig sabihin, ang inyong dugo ay nagsisimulang mamuo ng dahan-dahan tahimik. Sa gabi, kapag ang inyong katawan ay hindi gaanong gumagalaw, hindi gaanong nagsasala at dehydrated mula sa ilang oras na walang tubig, ang malagkit na dugo na iyon ay nagiging isang mabagal na trapiko sa loob ng inyong mga ugat. At kung isa lang sa mga namuong iyon ay mapunta sa isang makitid na ugat sa inyong utak, maaari itong mag-trigger ng isang silent stroke habang kayo'y natutulog. Hindi ito teorya. Ito ay dokumentado. Isang pag-aaral noong 2014 sa American Journal of Clinical Nutrition ang nakahanap ng isang malinaw na ugnayan sa pagitan ng mataas na antas ng selenium at mas mataas na panganib sa stroke, lalo na sa mga nakatatanda na may sakit sa bato o mataas na presyon ng dugo. Nakita ko ito mismo sa isa sa aking mga pasyente, si Mang Haroldo, edad 70 para. May malasakit siya sa kalusugan, binabasa ang bawat label ng nutrisyon at regular na umiinom ng kanyang mga supplement. Ngunit, kumakain din siya ng Brazil nuts bago matulog. 2 o 3 lang, sabi niya, para sa utak. Pagkatapos ay dumating ang umaga, naging utal ang kanyang pananalita at ang kanyang kanang kamay ay hindi makahawak sa doorknob. Ipinakita sa scan ang isang maliit na ischemic stroke na sanhi ng isang pamumuo sa isang napakaliit na ugat malapit sa base ng utak. Si Mang Haroldo ay hindi umiinom, hindi naninigarilyo, ngunit ang kanyang antas ng selenium ay halos doble sa pinakamataas na limitasyon. Wala siyang ideya, at iyon mismo ang problema. Ang Brazil nuts ay hindi masama, ngunit pagkatapos ng edad 60, hindi lang sila mani. Sila ay highly concentrated, at kapag kinain sa maling oras, mas kumikilos sila na parang isang supplement kaysa sa isang merienda. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Una, suriin ang inyong multivitamin. Kung naglalaman na ito ng selenium, mag-ingat sa pagdaragdag ng Brazil nuts. Pangalawa, kung gusto ninyo ng Brazil nuts, kainin lamang ang isa ng mas maaga sa araw kung kailan mas kayang iproseso ng inyong katawan ang mga sustansya. Dahil kapag malapot ang dugo, mataas ang presyon at pagod na ang inyong mga ugat, ang huling kailangan ng inyong utak ay mas malagkit na dugo habang kayo'y natutulog. Ang linya sa pagitan ng nakakatulong at nakakasama ay numinipis
habang tumatanda, at kung minsan, ito ay kasing nipis lang ng 2 mani. Ikalimang mani buto ng sunflower seeds. Ang buto ng sunflower ay tila hindi nakakasama. Maliliit sila, malutong, at masarap kainin. Ang isang dakok habang nanonood ng telebisyon ay parang hindi naman gaanong marami. At iyon mismo ang dahilan kung bakit sila napakapanganib. Dahil para sa mga matatanda na higit sa 10 ang maliliit na butong ito ay nagtatago ng 3 tahimik na banta, mataas na sodium, labis na omega-6 fats, at walang kamalay-malay na sobrang pagkain. Magsimula tayo sa asin. Karamihan sa mga nakapaketing buto ng sunflower ay sobrang maalat. Ang isang dakok ay maaaring maglaman ng mas maraming sodium kaysa sa isang buong bag ng chichirya. At hindi kayo hihinto sa isang dakok, nakaka-addict sila. Ang isang kurot ay nagiging isang tumpok, at bago ninyo mamalayan, nakakain na kayo ng 3 hanggang 4 na serving, lalo na kung nalilibang kayo sa isang palabas o pakikipag-usap. Pagkatapos nariyan ang taba. Ang buto ng sunflower ay puno ng omega-6 fatty acids. Sa papel sila ay healthy fats. Ngunit heto ang problema, ang modernong dieta ay binobomba na tayo ng omega-6 mula sa mga vegetable oil processed foods at maging sa mga salad dressing. Kapag masyadong mataas ang kinukonsumong omega-6 at masyadong mababa ang omega-3, inilalagay nito ang katawan sa isang estado ng talamak na pamamaga, lalo na sa mga tumatandang ugat. At iyan ang nagdadala sa atin sa ikatlong panganib kung paano sila niluluto. Karamihan sa mga buto ng sunflower ay sinasangag sa murang industrial oils na mataas sa mga oxidative compound. Pinapalala nito ang pamamaga, pinapatigas ang mga ugat, at pinapataas ang panganib ng mikroskopikong pinsala sa ugat, lalo na sa gabi kung kailan nagbabago-bago ang inyong presyon ng dugo at ang inyong mga ugat ay nasa ilalim na ng stress. Isipin ninyo ang mga kapilari sa inyong utak na parang manipis na tubo ng salamin. Ngayon, isipin ninyo ang mga tubong iyon na namagatuyo at nasa ilalim ng presyon. At pagkatapos ay magbubuhos kayo ng malapot, maalat at oxidized na taba sa mga ito. Isang maliit na pagtaas lang at maaari silang pumutok na humahantong sa mga silent brain bleed. Walang babala, walang sakit ng ulo, pinsala lang, paunti-unti na lumalabas pagkatapos ng ilang linggo o buwan bilang pagkawala ng memorya, problema sa balanse o utal na pananalita. Isa sa aking mga pasyente, si Aling Elena, ay 89 taong gulang. Hindi siya kumakain ng junk food. Nananatili siyang aktibo. Ngunit gabi-gabi, meron siyang isang mangkok ng buto ng sunflower sa tabi ng kanyang recliner. Gusto ko lang kumutkot, sabi niya sa akin. Pagkatapos ng kanyang ikatlong minor stroke, tiningnan namin ng mas malalim. Ang kanyang sodium intake ay sobrang taas. Ang kanyang omega-6 to omega-3 ratio ay higit sa 20:1 at ang kanyang presyon ng dugo sa gabi na hindi pa nasuri kailanman ay tumataas sa mapanganib na antas. Walang nagbabala sa kanya dahil walang nag-iisip na ang mga buto ay maaaring maging banta. Ngunit maaari, lalo na kapag kinain ng huli, maalat, sinangag at walang kamalayan. Kaya ano ang mas ligtas na opsyon? Subukan ang walang asin na buto ng kalabasa
o binabad na chia seeds ng mas maaga sa araw at sa may kamalayang bahagi. Ang pagbabad ay nakakatulong na bawasan ang oxalates, sumusuporta sa hydration at ginagawang mas madali ang panunaw. Dahil pagkatapos ng edad 60, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang inyong kinakain. Ito ay tungkol sa kung ano ang kaya pang hawakan ng inyong utak at mga ugat. Ang pinakamaliliit na pagkain ay maaaring mag-iwan ng pinakamalalim na peklat at ang pinaka-inosenteng gawi ay maaaring tahimik na sirain ang mga depensa ng inyong utak, isang buto sa bawat pagkakataon. Bakit ang inyong utak ang pinaka-nagdurusa sa gabi? Sa puntong ito, marahil ay nagtataka kayo bakit napaka-vulnerable ng utak habang natutulog. Bakit ang mga pagkain, kahit na masusustansya, ay nagiging mapanganib lamang sa gabi? Upang sagutin iyan, kailangan nating tingnan kung paano nagbabago ang katawan pagkatapos ng edad 60, lalo na sa mga oras na kayo ay tulog. Una, ang presyo ng dugo ay hindi na sumusunod sa isang maayos na ritmo. Sa mga mas bata, natural na bumababa ang presyo ng dugo sa gabi at dahan-dahang tumataas sa umaga. Iyan ang tinatawag na normal na circadian pattern. Ngunit sa mga nakatatanda, nasisira ang ritmong ito. Sa halip na bumaba ang presyo ng dugo, ay maaaring biglang tumaas sa pagitan ng 3 ng umaga. Tinatawag natin itong mga nocturnal surge at isa ito sa mga pinakakaraniwang sanhi ng silent strokes. Kung ang inyong mga ugat ay namamaga o makitid, kahit isang maikling pagtaas ay maaaring maging sanhi ng pagputok ng ugat o pagbuo ng pamumuo. Pangalawa, ang inyong dugo ay lumalapot at bumabagal. Ang dugo ay hindi lamang likido. Ito ay isang halo ng mga selula, protina, taba at mineral. Habang natutulog, lalo na pagkatapos ng maalat o matabang pagkain, nagiging mas malapot ito, mas parang sirup kaysa tubig. Bakit? Dahil sa gabi, mas kaunti tayong gumagalaw, mas kaunti tayong umiinom, at mas kaunti ang sinasala ng ating mga bato. Kahit na bahagyang dehydration ay maaaring magpalapot ng malaki sa dugo. Ngayon, idagdag pa ang ilang mga pagkain na mataas sa oxalates, taba o sodium, at dinadala ninyo ang inyong dugo mula sa pagiging mabagal patungo sa pagiging malagkit. Ang malagkit na dugo ay hindi dumadaloy ng maayos. Namumuo ito at ang mga namumuong iyon ay nagiging sanhi ng ischemic stroke. Pangatlo, ang inyong mga ugat ay hindi na tulad ng dati. Noong mas bata pa kayo, umuunat sila na parang malambot na goma na hose, lumalawak at umuurong sa bawat tibok ng puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa edad, pamamaga, hindi magandang dieta o stress, ang mga ugat na iyon ay nagiging marupok at matigas tulad ng isang lumang garden hose na naiwan sa araw. Ngayon, isipin ninyo na sinusubukang itulak ang pulot-pukyutan sa matigas na hose na iyon habang kayo ay natutulog at umaasa na walang masisira. Iyan ang tahimik na panganib na kinakaharap ng inyong utak gabi-gabi. Dahil habang natutulog, ang inyong utak ay hindi nagpapahinga. Ito ay nagpapagaling. Nililinis nito ang mga lason
pinagsasama-sama ang memorya at kinukumpuni ang pinsala sa selula. Ngunit kung ang inyong dugo ay masyadong malapot, ang inyong presyon ay masyadong mataas, at ang inyong mga ugat ay masyadong marupok, hindi makasabay ang inyong utak. Ang pinsala ay hindi laging lumalabas kaagad. Minsan ito ay banayad pagkalimot ng isang salita, pagkawala ng balanse pakiramdam na mas pagod kaysa karaniwan. Minsan ito ay seryoso utal na pananalita, pagbagsak ng isang bahagi ng inyong mukha o pamamanhid sa isang paa. Ngunit sa parehong kaso, pareho ang ugat. Isang utak na itinulak lampas sa kanyang mga limitasyon kung kailan dapat ito ay nagpapagaling. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang tiyempo. Kung bakit ang mga masusustansyang merienda ay nagiging mapanganib. Hindi dahil mahina ang inyong katawan, kundi dahil hindi na ito 30 anyos. At kapag nagbago ang katawan, kailangan ding magbago ang mga alituntunin. Ang magandang balita, ang mga alituntuning iyon ay hindi komplikado. At sa huling bahagi, gagabayan ko kayo kung paano kumain ng mas matalino, i-oras ang inyong mga merienda ng mas mabuti at protektahan ang inyong utak nang hindi isinusuko ang mga pagkaing gusto ninyo. Mga ligtas na payo sa pagmemeryenda. Hindi ninyo kailangang isuko ang mani, at hindi ninyo kailangang mabuhay sa takot sa inyong mga paboritong merienda. Ang kailangan ninyo ay gawin silang gumana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Dahil kapag higit na kayo sa isenta, hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang inyong kinakain. Ito ay tungkol sa kung kailan kayo kumakain, gaano karami, at kung kaya ba talaga itong hawakan ng inyong katawan. Kaya heto ang aking inirerekomenda. Mga simpleng pagbabago na maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Una, baguhin ang tiyempo. Kainin ang inyong mga mani at buto sa umaga o maagang hapon. Iyan ang oras na mas malakas ang inyong panunaw, mas maganda ang daloy ng inyong dugo at ganap na alerto ang inyong utak. Ito ang panahon kung kailan alam ng inyong katawan kung paano pangasiwaan ang mga taba mineral at maging ang sodium ng walang hirap. Pangalawa, bigyan ang inyong katawan ng oras para magpahinga. Subukang mag-iwan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras sa pagitan ng inyong huling kagat at oras ng pagtulog. Kahit ang pinakamasustansyang pagkain, kung kinain ng huli, ay maaaring makagambala sa gawaing pagkukumpuni ng inyong utak sa gabi. Pangatlo, pumili ng mas malinis na bersyon. Piliin ang hilaw o dry roasted. Walang asin, walang mantika, walang pinausukan o pinahiran ng pulot. Ang mga dagdag na sangkap na iyon, maaaring masarap ang lasa, ngunit nagdudulot sila ng pamamaga at stress sa loob ng inyong mga ugat. Pang-apat, kung kumakain kayo ng buto, ibabad muna ang mga ito. Ang binabad na chia flax o buto ng kalabasa ay mas magaan sa inyong mga bato, tumutulong sa inyong manatiling hydrated at sumusuporta sa malusog na panunaw. Magpapasalamat ang inyong katawan para diyan, lalo na sa magdamag. At panghuli, huwag matakot uminom ng tubig. Alam kong maraming senior ang nagbabawas sa gabi upang maiwasan ang pagpunta sa banyo. Ngunit ang maliit na gawin na iyon ay maaaring magpalapot sa inyong dugo at nagpapataas iyon ng panganib sa stroke
habang kayo'y natutulog. Kaya uminom ng sapat na tubig ng mas maaga sa hapon. Pagkatapos dahan-dahang bawasan. Mapoprotektahan ninyo ang inyong tulog at ang inyong sirkulasyon ng sabay. Kita ninyo ang layunin ay hindi upang maging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng lahat ng gusto ninyo. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit matatalinong pagbabago. Ang uri na nagpapanatiling ligtas sa inyong utak, matalas ang inyong memorya at matatag ang inyong katawan sa mahabang panahon. Lagi ninyong naririnig na ang mga mani ay masustansya at totoo iyon. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang masustansya ay nangangailangan ng konteksto dahil hindi na pareho ang inyong dugo. Ang inyong mga ugat ay hindi na kasing elastiko at ang inyong utak ay hindi na nakakabawi kaagad. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang maliit na pagbabago tulad ng isang dakok ng maling mani sa maling oras ay maaaring magdulot ng isang bagay na hindi ninyo inaasahan. Ngunit ngayon, mas marami na kayong alam. At kapag mas marami tayong alam, mas makakagawa tayo ng mas mabuting pagpili. Isang merienda, isang gabi sa bawat pagkakataon. Salamat sa pananatili ninyo sa akin hanggang sa dulo. Sinasabi nito sa akin na nagmamalasakit kayo sa inyong utak, sa inyong kinabukasan, at sa mga taong umaasa sa inyo. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo sa anumang paraan, mangyaring pindutin ang like button, ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo at mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipaalam sa amin kung ano ang inyong babaguhin. At kung ito ang inyong unang pagkakataon dito at naniniwala kayo sa tapat at suportado ng siyensya na payo para sa pagtanda, nais kong mag-subscribe kayo. Ang channel na ito ay para sa inyo. Karapatan ninyong tumanda ng may kalinawan, kumpiyansa at kapayapaan ng isip. At nagsisimula iyan sa susunod na bagay na ilalagay ninyo sa inyong plato.